Marami ng tao nang dumating si Emily sa RJ's bar. Walang ipinagbagong nasabing bar sa kanyang paningin. Naroon pa rin ang mga paborito niyang nakadisplay ng mga paintings. Hindi pa rin nagbabago ang mesa at mga upuan. Ang stage na tinutugtugan ng mga banda at ang dance floor na pinagsasayawan nila noon. Parang wala rin ipinag-iba ang mga tugtugin na naririnig niya. Noong college siya, iyon ang paulit-ulit na tinutugtog ng DJ ng bar pag walang nakasalang na banda. Hanggang sa mga oras na yun pa rin ba'y narinig pa rin niya ang kantang Sex Bomb. Nagpunta siya malapit sa isang bartender. Nasulya pa niya ang bote ng tequila na may pangalan pa rin niya. Naalala niya iyon ang huling bote ng tequila na ininom ng magkakaibigan sa despedida party niya bago siya umalis patungo ng Maynila. Nakadisplay pa rin niya. Tumaan sa harapan niya si Jenny, ang pinaka-best friend niya noong college days. Jenny, nabigla siya. Nagtaka, hindi siya maaaring magkamali na si Jenny ang kanyang nakita. Hinabol niya ito. Jenny sandali, pero nawala sa karamihan ng mga tao si Jenny. Humalo ito sa mga lalaki at babaeng nasa dance floor. Parang iisa na ang mukha ng mga taong nakikita niya, kaya't nahihirapan siyang i-figure at kung sino si Jenny. Hindi nilang kung ano ang mararamdaman. Matatakot ba siya o matutuwa? Magaling na si Jenny. Malakas na ito. Ang huling balita niya kay Jenny ay nagkaroon ng breast cancer. Latest stage na raw. Pero bakit parang walang nagbago sa itsura ng kaibigan? Maganda pa rin ito. Balingkinitan, sexy. Parang hindi dumana sa hirap ng pagkakaroon ng cancer. Kailan lang niya yun nalaman? Nag-email sa kanya ito. Nagpapaalam na sa kanya. Maraming habilin. Pinag-iingat siya. Iniyakan na niya ang kaibigan noon pa. Iniyakan niya ang hindi nila pagkikitang huli. Wala naman siyang nababalita na namatay na ito o kung ano man. Pero base sa sabi nito, alam niyang malapit na mamatay si Jenny. Malapit na malapit na. Muli niyang nakita si Jenny. Nasa isang sulok ng bar. Ang ipinagtataka niya ng labis, parang walang sakit sa Jenny. Kung titinan sa itsura nito ay nakarecover na ito ng tuluyan. Magaling na ito. May hawak na bote ng beer sa kaliwang kamay. May sigarilyo naman sa kanang kamay. Panay ang indak habang pinagmamasdan ng mga nagsasayaw sa dance floor. Parang flashback ang eksena. May isang lalaki na lumapit kay Jenny. Niyayang sumayaw. Natatandaan niya na nangyari ng eksena iyon. Parang deja vu. Naalala niyang nakipagsayaw si Jenny sa isang lalaki. Nagsimula sa isang slow dance. Pagkatapos ay naging sweet dance. Humantong pa sa paghahalikan ng dalawa. Nagpalakpakan ang mga tao. Hiyawan. Hindi niya makakalimutan ang eksena iyon dahil sa ginawa ng kaibigan. Natatandaan niyang pinagsabihan niya ito, pinagalitan, pero tawa lang ng tawa si Jenny. Masyado raw siyang conservative. Ngayon ay inulit na naman ng kaibigan ang ginawa nito. May 5 taon na ang nakalilipas. Natigilan siya. Hindi. 5 taon na ang nakalilipas. Sa pakiwari na nangyari ng lahat, naulit na lamang muli. Ang eksena, ang musika, ang mga ilaw, ang mga tao. Natigilan siya nang lapitan siya ng lalaking kanina ay kasayaw at kahalikan lang ni Jenny. Excuse me, may I know your name? Tanong sa kanya ng lalaki. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Si Arman ang lalaki. Kaharap na niya ito. Nakangiti sa kanya. Nagsasalita ito. Nagtatanong. Pati boses ni Arman ay iyong-iyon din. Walang nabago. Walang naiba. Pati kilos. Pati mga gesture. Hindi siya makapaniwala talaga. Animoy multong sumulpot sa harapan niya ang lalaki. Pero may multo bang nagsasalita? Buhay na buhay si Arman sa kanyang paningin. Arman, kilala mo ako? Natigilan siya. Ang mga meeting iyon ni Arman. Ang tanong na iyon sa kanya, naalala na yan. Iyon ang tanong sa kanya ni Arman nung una silang magkakilala. Sa opisina may 2 taon na ang nakalilipas. Tinawag niya ang pangalan nito gayong hindi pa sila formal na magkakilala. Alam niya ang pangalan nito dahil sinabi na sa kanya ng isang kasama sa opisina. Kilala mo ako? Muling tanong ni Arman sa kanya. Parang nag-overlap ang mga panahon, ang mga oras, ang mga tao, at ang mga lugar. Parang naghahalo-halo. Parang isang eksena sa MTV na patsi-patsi lang. Buhay ka. Mukha ba akong multo, sweetie? Buhay na buhay si Arman sa kanyang paningin. Hindi pa man lang siya nakakapag-react ay bigla na lang sumulpot si Jenny. Magkakilala na pala kayo. Siya ang best friend ko. Siya ang ikinukwento ko sa iyo na nagpunta ng Maynila after graduation namin sa college. Sabi pa ni Jenny kay Arman. Jenny, itatanong sana niya sa kaibigan kung paano nito nakilala si Boo. Arman pero nagsalita na ito. Emily ang pangalan niya. Sabi pa ni Jenny dito. Nakita niyang natigilan si Arman. Parang may naalala ito nung magtama ang mukha nila. Natatandaan ko na. Nakilala ko na siya. Matagal na ko na siyang kilala. Hindi ko lang matandaan kung saan. Tugon ni Arman.
Really, magkakilala na pala kayo, ani Jenny. Kung sa bagay taga Maynila ka, pwede kayong magkakilala talaga. Sweetie, tanong sa kanya ni Arman. Sweetie, how sweet, parinokso na Jenny. Gulong-gulo ang isipan ni Emily. Hindi na siya nananaginip. Hindi rin naman multo si Arman. Sweetie ba talagang tawag sa kanya? Litong-lito siya sa takbo ng mga pangyayari. Para siyang natas sa time warp. Parang konsepto ng Back to the Future na nag-travel sa past pagkatapos ay nagpunta ng future. Nakakalito, magulo. Parang naulit ang lahat ng nangyari noon kung saan buhay pa si Arman. Pero ang nakapagtataka kung bakit sa lugar na yun sila nagkita ni Arman, yung sa Maynila sila nagkakilala. Pakiwari ni Emily habang lumalalim ang gabi ay mas lalong nagiging maingay ang buong paligid. Mas malakas ang speaker at mas wild ang mga nagsasayaw sa dance floor. Naghihiyawan pa ang mga ito. Hiyaw na tila nagiging tili sa pandinig niya. Kasiyahang tila nagpapasaklolo na. Ang ilaw at mga lights na nagsasaliwan sa buong paligid ay nag-anyong apoy na nagliliyab sa kanyang paningin. Parang may dilubyo. Parang may nagaganap na malagim na trahedya. Tila masusunog ang RJ's bar sa diwa't isipan ni Emily. Natutuwa akong nagkita tayo dito, Emily. Boses ni Jenny ang muling bumalitis sa kanyang likuran. Iglap ay natauhan siya. Naglaho ang lahat ng panguntahin. Naglaho ang kanyang halusinasyon. Nagbalik ang masayang lugar ng RJ's bar. Ang masayang musika, ang ilaw, ang mga kabataang naghihindakan sa dance floor. Tinapunan niya ng tingin si Jenny. Inawanan siya nito kanina. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Ngunit bigla na namang sumulpot sa harapan niya. Bakit nag-iisa ka? Bakit hindi yata nag-i-enjoy sa lugar na ito? Hindi ko alam kung saan nagpunta si Arman. Sabi na lang niya sa kaibigan. But if I were you, I will enjoy the evening and make the most out of it. Hindi palaging ganito kaya ang paligid. Wala pa sa kanya ng kaibigan. Nasanay niya siya kay Jenny sa prinsipyo nito na kung mag-enjoy ito sa isang bagay, make the most out of it. Hindi pa rin nawawala siya sa mukha ng kaibigan. Party-goer pa rin ito. Sa isip-isip niya, tila hindi ito nag-mature. Hindi na-outgrow ang hiling ng kabataan, ang pagsasayaw, ang gimmick. Hindi rin nawala ang bisyo sa katawan. May mga pagkakataang malungkot ang lugar na ito. May mga oras na nakakakilabot. Nakakatuwa ngayong gabi. Masaya ngayong gabi. Hindi maunawaan ni Emily ang ipinapahiwatig ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin, Jenny? Panay lang ang hititbugan ni Jenny ng sigarilyo. Panay ang tungga ng bote number. Hindi siya sinagot nito. Marami siyang tanong na hindi nasasagot mula nang dumating siya sa probinsya. Bakit nabuhay si Arman? Bakit naroon sila at magkakasama sa isang lugar? Ayaw na lamang niyang pag-ukulan niyo ng pansin dahil ayaw niyang ma-spoil ang gabi. Tama si Jenny. Masaya pa naman ang gabi. Jenny, hindi ba't bawal sa iyo yun? Bakit naman bawal? May sakit ka, Jenny. Sino nagsabi na may sakit ako? Sabi mo sa akin sa email, malala na ang sakit mo. Mabuti at gumaling ka na. Huwag mo nang hintayin magkasakit ka muli. Sinabi ko yun sa'yo. Jenny, ano ka ba? Hindi ko yun makakalimutan dahil iniyakan kita ng matagal nung nasa Maynila. Buong akala ko hindi na tayo magkikita. Hinarap siya ni Jenny. Hindi mo makakalimutan. Pas kalimutan mo ng lahat ng iyon. Ibang mundo na ito. Mas masaya dito. Mas walang hirap. Mas nagagawa ko ang gusto ko. At higit sa lahat, nagkita tayong muli. Kaya let us celebrate, Emily. Hindi pangkaraniwan ang oras na ito para sa ating dalawa. Hindi nga pangkaraniwan. Hindi lamang para sa kanilang dalawa ni Jenny. Hindi rin pangkaraniwan ang nangyayari sa kanila ni Arman. Masyadong unusual ang mga nararanasan niya. Masyadong weird. Nahihiwagaan siya sa mga sequence ng pangyayari. Bawat sandali ay mga sorpresang dumarating sa kanya. Marami siyang natutuklasan ng mga bagay na hindi ka panipaniwala. Ngunit binabaliwala niya ang lahat. Pinibigyan niya ng importansya ang pagkakataong makasama niyang muli si Jenny at maging si Arman. Gusto kong maging masaya dahil naman naging malungkot ang buhay ko sa napakahabang panahon. Hindi tulad mo na parang ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng swerte. Hindi totoo yun, Jenny. Mating lungkot din ang naramdaman ko nang mamatay ang daddy ko at nang sumunod na taon ay ang mami ko naman. Lumikap kami ni Ate Nadia na walang magulang. But you're still blessed compared to me, Emily. Malungkot ang naging buhay ko. Kaya kung may pagkakataon na ipagkakaloob sa akin na maging masaya, sasamantalahin ko ang maging masaya. Nagsasabi ng totoo ang kaibigan. Kung pangranga naman sa kanya, ay mas maswerte siyang hindi hamak sa kaibigan. Mga aga nga silang naulilang magkapatid, pero may naiwan namang malaking kabuhayan sa kanila. Nakapagtapos ng pagdodoktor ang Ate Nadia niya at nagkaroon ng magandang trabaho sa isang malaking ospital. Naging maayos ang buhay nila hanggang sa nakilala niya si Arman.
hanggang sa dumating sa buhay niya si Joaquin. Naunawaan niya ang naging kalagayan ni Jenny. Alam niya ang mga pinagdaan ng paghihirap ng kaibigan. Nasa kolehiyo pa lang sila ay working student na ito dahil mula ito sa isang broken family. Pumatol si Jenny sa lalaking may asawa na sumusuporta sa pag-aaral nito kalaunan. Tinutulan niya ang ginawa ng kaibigan pero pilit itong nagpaunawa sa kanya. Ibinigay niya kay Jenny ang pangunawang hinihingi nito kahit nakarating na siya ng Maynila. Ilang taon nang lumipas ay nag-email sa kanya ito at sinabing may breast cancer ito. Matinding pagdurusa ang dinaranas nito dahil sa sakit. Tinulungan niya ang kaibigan sa pamamagitan ng pinansyal na tulong at dasal. Ngayong magaling na ito, muli itong humihingi ng pangunawa sa kanya. Ayoko lang na magkasakit ka ulit, Jenny, sabi pa niya sa kaibigan. Umiling ito. Hindi na mangyayari yun. Nasa na nga pala sila. Akala ko reunion ito ng batch class natin pero wala pa akong nakikitang kaklase natin. Wala pa sila. Darating kaya sila. Huwag mo silang hintayin. Darating sila sa nakatakdang oras ang pagdating nila. Huwag mo silang hintayin para hindi ka mainip. Makikita rin natin sila kung paano nagkita na tayong dalawa. Binalikan siya ni Arman. Saan ka nang galing? Hindi siya tinugon ng lalaki. Paglingon niya ay wala na si Jenny sa tabi niya. Nakaalis na ito. Hindi niya namalayan na nakaalis na ito. Nagpunta na kung saan. Niyaya siya ni Arman na umalis sa lugar na yun. Saan tayo pupunta, Arman? Sa lugar na tayong dalawa lang makakapag-usap. Hindi pa ako nakakapagpaalam sa kanila. Kay Jenny, hindi ko pa nakikita at nakakausap ang mga dati kong kaklase. Bali wala kay Arman ang sinabi ko. Hawak pa rin niya nito ang kamay ko at gusto pa nitong umalis na kami sa pook na iyon. Total siya na sumama kay Arman sa hindi niya mawaring kadahilanan. May kung anong pumipigil sa kanya para tuklasin ang isang misteryo na nakakubli sa katotohanan. Hindi ako maaaring magpagabi. Hinihintay ako ni Manang Aning. Gabi, tanong sa kanya ni Arman. Hindi namalaya ni Emily ang unti-unting pagsikat ng araw at namalaya na lamang niya na maliwanag ng buong paligid at nasa isang magandang lugar na sila ni Arman. Tila parke sa isang kabundukan. Pataganda mo ang kanilang dinaraanan. Maraming bulaklak sa buong paligid. Maraming ibon. Maraming puno. Sa mga paintings lang niya nakikita ang ganun kagandang lugar. Sa panaginip lang siya nakakakita ng ganun kagandang paraiso. Gising ba ako, Arman? Hindi ito isang panaginip lang, Emily. Hindi ko alam na may ganito kagandang lugar sa Pilipinas. Sabi pa niya dito. Hindi ko rin alam. Pinagtaka ni Emily ang sinabi ni Arman. Hindi mo alam. Ngumiti si Arman. Dinala lang ako ng mga pako na dalhin ka dito. Namasyal sila. Parang wala silang kapaguran sa pamamasyal. Ang masuyong haplos ng hangin sa kanila ay parang lagpasan lamang. Parang humahalo lang sa kanilang eksistensya. Malaking palaisipan kay Emily kung paano nangyayari ang lahat. Parang magic. Iglap lang at nangyayari ang lahat nang hindi niya inaasahan. Palaging may sorpresang pakiramdam ang idinudulot ng mga bawat pangyayari sa kanya ngayon. Hindi lubos na maunawaan ni Emily ang mga nangyayari sa kanya sa probinsya. Mula nang dumating siya ng probinsya ay kung ano na ang tila kababalaghang nakikita niya. Hindi niya alam kung may sakit siya o halusinasyon lang ang lahat. Inakala rin niyang aparisyon lang ni Arman pero hindi ito naglalaho gaya ng dapat asahan. Totoo na si Arman at kung hindi siya nananaginip lang, isa lang ang ibig sabihin. Buhay si Arman. Nawala na ang anumang takot sa kanyang dibdib. Kung ano man ang totoo sa mga nangyayari sa kanya ay hindi niya alam. Parang binibigyan sila ni Arman ng pagkakataon. Isang pagkakataon